Ano gagawin ko dito? Prepare na. Ba't ko dito na? Kasi wala na ako sakit. Masakit pa dyan mo, di ba? Hindi. Ay, tingnan ko nga. Ay, naku. Mom! Pumirma nga ako ng DAMA o yung tinatawag nilang Discharge Against Medical Advice. Hindi pa kasi siya pinapayagang lumabas, pero gusto niya nang lumabas. Hindi naman sa hindi ko pinapakinggan ng ospital, pero mas nirerespeto ko kasi ang batang ito na siyang nakakaramdam ng kanyang sakit. Antayin lang. Doktor, gusto ko na umuwi. Eh, paano itong masakit na dito mo? Ayoko na dito. Gusto ko talaga doon na house natin tama-tama. Ano ba ba? Bahay ba natin ito? Hindi. Lugar doktora ito. Kaya ganito ko na umuwi. Ginagabayan ko siya sa kanyang decision making. Kaya paulit-ulit ako nagtatanong sa kanya. May mga time kasi na nai-encourage ko siya, pero this time, ayaw talaga niya. Kailangan mong kumain. Apa. Kailangan naka-face mask ka sa school. Opo, basta. Makauwi po ako sa bahay. Iyak po ako ng iyak. Kaya inuwi na namin siya. Pero ako'y nagtataka lang, ba't parang iisang damit lang ang gamit niya nung kami nasa ospital? Isang araw lang ba ako nag-video nun? Hindi ko matandaan. Pero may mga time kasi na talaga hindi ako nag-video kasi yun yung time na sobrang sakit na nung nararamdaman niya. Kailangan ko na siyang hawakan, kailangan ko na siyang yakapin. At nung inuwi nga namin siya, medyo natakot ako kasi nga nakalagay din dun sa letter na walang responsibility ang hospital in case na may mangyaring masama. So, nag-take risk kami at pagdating namin kinagabihan, nilagnat siya. Nagtinginan na lang kami ni Alvin, praying na sana okay lang yon. Kaya naman kinabukasan, dali-dali kami nagpainit para yung mga virus na dumapo sa kanya ay matanggal naturally. Yes, walang malinaw na diagnosis at yung CT scan, hindi ko na rin tinuloy. Kasi ang bata pa niya para mag-undergo no. Pero kung sasakit pa rin ang ulo niya, baka balikan ko.